Ano ang alam mo sa pagiging mahirap? Naghirap ka ba? Doon ako galing. Maipapangako mo ba na hindi ka magnanakaw? Bakit ako magnanakaw? Bakit kami maniniwala kay Willie Revillame? Willie, maraming salamat sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa amin dito sa iyong tahanan para sa pag-uusap na ito. Diretsa na ako, bakit ka ba pumasok sa politika? Actually, marami nang kumausap, even the president before the former president, Duterte. Talagang kinusap niya ako, pinatawag niya ako sa Malacanang. During that time, ang feeling ko hindi pa ako handa eh. Hindi ako handa na sumabak dito dahil sabi ko, kailangan, in my mind, in my heart, in my spirit, I'm ready sa isang bagay na papasukin ko. That was about ilang years ago, no? 3 years ago. But this time, nung nakikita kong parang walang nagkakasundo sa Congress, nagkakaproblema sa Senado, ang napapanood ng mga mahirap na tao ay puro away. Parang sabi ko, siguro it's about time na gumawa naman ako ng paraan sa mga mahirap kong kababayan. Importante, I have a good conscience. My mind is so clear na ito na yung gusto ko ngayon. And especially, ang puso ko, busilak na sa paggawa ng batas sa mga kababayan ko mahirap. Okay. As a human being, gusto namin malaman, ano ang alam mo sa pagiging mahirap? Naghirap ka ba? Doon ako galing. Alam mo, ako ay isang anak sa labas, kung tawagin. Legitimate child. Ang nanay ko, she got pregnant during that time na masyado pa siyang bata, inosente pa sa mundo. I think she gave birth at the age of, mag-15 pa lang siya. So, mahirap ang buhay ng nanay ko. Lumaki ako sa kanya, kasi parang akong ping-pong ball eh. Lumaki ako sa nanay ko, lumaki ako sa tatay ko. Kukunin ako ng nanay ko, pumunta ako sa tatay ko, matitira ako sa driver ng tatay ko, matitira ako sa kamag-anak ko. Parang naging gano'n ang buhay ko because may pamilya yung tatay ko eh. So ako naman, tinatago. Parang gano'n. Yung panahon na yun. So, yun ang naging buhay ko. Wala akong kalinga eh, sa magulang eh. So, eto yung naging buhay ko. Gaano kahirap ang hirap? Mahirap ang isang mahirap. Yung kakainin nyo lang, pinoproblema mo pa eh. Yung ulam lang, pinoproblema mo pa eh. Ganon kahirap. At alam ko yun ang nararamdaman ng ating mga kababayan. Mahirap. Pamili lang gamot, utang. Sa katandaan nyo, ang mahirap, lagi may utang sa tindahan. Pag wala kang pambayad, hindi ka na pautangin. Yung mangungutang ka naman sa ibang tindahan. Ganon kahirap ang buhay na mahirap. Kailangan ka mag-survive eh. Ang lahat ng ito pinagdaanan mo? Napagdaanan ko to dahil yun ang naging buhay ko sa nanay ko. May mga araw ba na nagutom ka, wala kang makain? Nung aming panahon sa nanay ko, hindi naman, to be honest with you, kasi nakakagawa ng paraan. At masipag ang nanay? Nakakahiram ng bigas. Ah. You know, kasi ang nanay ko, ako'y anak na una. 6 kami eh. Pero 6 din kaming iba-ibang tatay. Yun ang buhay ko. So, meron ako mga kapatid na hindi ko naman talaga nakakasama, no? Tapos sa tatay ko naman, 8 kami na sa iba-iba ding babae. So ako ang pinakapanganay sa buong pamilyang yun. So ako lang yun. So meron ako 5 kapatid sa nanay ko, iba-ibang tatay. Meron naman ako 8, bali 7, na iba-iba din ang nanay. Yun ang naging buhay ko. At dahil doon, naging ano ka? Naging mabuting tao. Kasi gusto kong, hindi ako nag-isip ng masama. Nung panahon na yun. Kasi kailangan mo na magtrabaho dahil nung nasa nanay ko ako, kailangan kong gumawa ng paraan para may makain. Kasi nag-aalaga din ako ng kapatid ko sa kanya eh. Noong mga panahon na yon. So, yung tatay ko kasi ang may kaya, engineer. Naanakan yung nanay ko, tapos yung tatay ko, syempre, hindi naman niya, alam mo yung mga panahon ng 60s, very conservative sa probinsya. Ikakabanatuan kasi yung tatay ko eh. May Ecija. So, ganoon ang naging buhay. Hindi ako namulat sa mali eh. Namulat ako sa kailangan mabuhay kasi nga nakikita ko yung buhay ng nanay ko na kailangan namin mag-survive. Baka sabihin na, dumadrama lang ako. Nung ko pa naman sinasabi niya, BS pa eh. Nung pa, nagbenta ako ng ng dyaryo, taliba, sa Caloocan. Naging barker ako. Malinta, bibi, papasok. May kawayan Bulacan, papasok. Kasi kailangan mo mag-survive. Nagdilinis ako ng jeep sa Caloocan. Anong puhunan namin? Basahan siya kay maliit na walis.
Ang bayad sa amin ng mga jeepney driver, tatanggalin mo yung silya kasi may mga bariyang nahuhulog doon. So, yun ang nagiging pera mo. Siyempre, pag bata ka, di ba, pambili mo lang ng pinapay, masaya ka na eh. Yun mga yun. Kasi pinanganak ako, January 27, 1961. Eh ngayon, 64 years old na ako. Saka naman, di ba, I'll be honest, never ako na-involved sa drugs. Hindi pa ako sa buhay. Alam yan, alam ng mga kaibigan ko yan, alam ng kabanda ko yan, nung tumutugtog ako, hindi ako umiinom, hindi ako nag-sigarilyo. Ito yan, at alam ng lahat yan. Kumusta ka bilang anak? Mabuti ko, anak, kasi hindi ko pinapabayaan. Kapatid ko, kahit nung driver pa lang ako, sa abot kaya ko, mabuti akong tao eh. Kung ako yung sasabihin totoo. Hindi ko pinabayaan. In fact, namatay yung nanay ko last April lang eh. Hindi ko na yan. Bakit? Bakit hindi mo ipinaalam? Bakit tahimik? Eh, kasi may mga kapatid ako sa iba-ibang tatay. Hindi naman ako pwede mag-decision lang. I also respect the decision. Kinausap ko muna sila. Ito ang gagawin ko, kung okay ba sa'yo. Inalagaan ko yung nanay ko ng 7 years. Ano siya, aneurysm, no? So, hindi mo na siya nakakausap. 7 years ko siyang kasama na may nurse siya, dahil meron siyang check-up lagi. Binigyan ko siya ng isang unit dito sa Will Tower. Nandiyan lang siya. Inaalagaan siya ng mga nurses na talagang hindi ko pinabayaan for 7 years. Inatake siya and then nung nalaman ko, nag-show ako sa GMA, pinuntahan ko kagad. Nung nakita ko yung hospital niya, syempre, alam mo naman ng probinsya, walang lahat, pinadala ko kagad ng ambulansya, nilipat sa St. Luke's, Quezon City. Mga ilang buwan. And then, nung medyo okay siya, dinala ko na doon sa Ayala Heights, nung bahay ko dati. Nung naman nawala na ako yon, dito ko naman dinala sa Will Tower. So, ito, kamamatay lang yan. Siguro magpa 40 days pa lang. Ako'y nakikiramay. Naitanong ko lamang dahil Mother's Day din. Nabanggit mo yung Mother's Day. Nung una siyang nagkaroon ng aneurysm atake, medyo palapit na yung Mother's Day, first time ko lang siya nabigyan ng bulaklak eh. First time. Kasi, alam mo, nung nanay ko, siyempre, sobrang galit siya siguro sa buhay. Nung galit siya sa tatay ko, sa akin nabunto yun eh. Sinaktan ka. Yung pananakit niya sa akin, siyempre, yung galit niya eh. Naintindihan ko eh. Kasi 14 years old, nabuntis, nanganak bago mag-15 anyos. Anong alam niya sa mundo? Kaya, kapit na siya sa patalim. So, naintindihan ko eh. Saka mahirap talaga naging kalagayan niya. Puro paghihirap sa buhay. Sakit ng loob. Hirap. Inaalagaan ako na, kung alam mo lang, ayoko lang sabihin on air kung daanan namin. Mabigat eh. Kaya lang, ganun talaga eh. Kailangan ko rin siyang proteksyonan eh. Willie, bakit hindi ka nagalit sa kanya? Naintindihan ko siya eh. Bakit hindi ka nagalit sa tatay mo? Eh, ganun ang buhay eh. Wala akong bitterness. Kasi, ano gagawin ko? Pinanganak ako nang wala naman akong kabuang mga sa mundo na ito yung kalalabasan ng buhay ko. You know, in fact, lahat ng tumitira sa akin, lahat, hindi ako, ang puso ko laging nakabukas sa forgiveness. Hindi ako nagtatanim eh. Maraming salamat sa pag-share ng kwentong ito. Pero babalik lang ako doon sa madalas itinatanong ng mga tao. Ano ang nais mong sabihin sa mga taong minamaliit ang mga artista na pumapasok sa politika? Kanya-kanyang opinion ng buhay eh. Yun ang tingin nila sa amin, sa mga artista. Pero may artista ka bang nadinig na nasa Senado na, well, I would say na hindi tumulong? Lahat naman tumutulong. Artista man o hindi, no? Eh, kanya-kanya opinion yan eh. Hindi ko naman sila po pwedeng kontrahin doon eh. Yun ang paniniwala nila eh. Hindi ako pwedeng magsalita sa ibang tao. Pero sa sarili ko, pwede ko sabihin na pagkatiwalaan niyo ako. Dahil hindi ako gagawa ng masama. Sobra-sobra na yung pinaganob sa akin ng Panginoon Diyos. Ito nga, lumampas pa sa panaginip at pangarap ko yung binigay niya sa akin. Gagawa pa ba ako ng isang bagay na kagagalit sa akin ng Panginoon? Hindi naman ako natatakot na mawala lahat to eh. Kasi ito, lahat ng ito, it's only a temporary thing para sa akin. Material lang to eh. Kita mo naman, tayong lahat, pag nakremate na, abo na lang tayo. Wala na rin tayo sa mundo eh. Pero at least, nung nabuhay ako sa mundo, mina-achieve ako,
tamang pamaraan, hindi illegal, at legal na legal lahat. Ngayong alam ko ng personal, bahagyan ng iyong kwento, ng iyong pinagdaanan, bago mo narating ang kinaroroonan mo ngayon. At ngayon ay tumataha ka ng bagong landas papuntang Senado. Ano ang baon mo pagdating sa Senado? Anong dala-dala mo? Anong mga batas ang binabalak mong ipanukala? Alam mo, ako para sa akin, batas para sa mahirap. Dapat may batas tayo na talagang tumitingin sa mga kapuspalad nating kababayan. Sino ba bumoboto? Sino ba tumatangkilik sa atin? Mahihirap. Dapat ibinabalik natin sa kanila yan. Para sa akin. Yan ang batas na gusto kong gawin. Batas para sa mahirap. Ano kailangan ng mahirap? Mabuhay na maayos. Di ba? Hindi yung nabubuhay na lagi may sakit. May ganitong nararamdaman. Di ba? Walang trabaho, walang edukasyon. Yan ang pinaka-basic na kailangan natin. Kasi bumababa ako sa lupa para sa kanila. Alam ko nadidinig ko binubulong nila yung pangangailangan nila. Nararamdaman ng puso ko Lumulungkot ang puso ko, parang ang sakit. Pag may nakikita ka naghihirap ng pamilyang Pilipino. At galing ko doon. Saka totoong galing ako doon. Kaya alam ko, kaya yung akap, alam mo, ang akap sa akin ng nanay, tatay, lolo, lola, yakap, ang pakiramdam ko, sila yung magulang ko. Okay. Ang pakiramdam ko, sila yung pamilya ko. Kaya wala. Alam mo, sa buhay ko ngayon, ako lang naman mag-isa sa ngayon. Yung mga anak ko, hindi ko naman kasama. Ako lang talaga mag-isa. Pag may problema ko, yung tulo ng luha ko, ako lang nakakaalam. Kung nasasaktan ako, ako lang nakakaramdam. Walang iba. Kung masaya ako, sinashare ko na may saya ko. Yun lang yun. Willie, specifically, anong mga batas ang uunahin mo? Una, gusto ko yung kalusugan. Health. For me, yan ang pinatante. Pahabain ang buhay ng ating mga kababayan. Kalusugan. Kailangan yung mahirap talagang. Pag mahirap ka, pahabain natin ang buhay. Tulungan ng gobyerno yan. Kailangan yung operasyon yan. Yung ginawa ng Senatro Bongo Malasakit, napakaganda nun. Kaya mahal na mahal siya ng tao. Ginawa niya talaga, nagkaroon talaga siya ng pagmamalasakit sa kapwa. So yun, pwede yun. Pwede yung dugtungan pa yun Hindi ba? Pwede pang makipag-collaborate ka kasi Senatro Bongo. Ganda ko sa inaano ka. Kasi ang ganda ng ginawa niya. So, I think health is wealth para sa akin. Para sa akin, kailangan alagaan natin ang buhay ng bawat Pilipino. Ba't ka pa nabuhay sa mundo kung sandali ka lang dito? Saka madaling mamatay ang mahihirap. Walang pang-maintain ng gamot. Walang pang-pa-opera. Di ba? Alam mo, ang sakit naman ng isang mayaman at isang mahirap, pareho lang naman Sabi natin kalusugan, ano pa? Siyempre, ikabubuhay nila. Trabaho ng bawat pamilya. Dapat may magandang makuha ang trabaho. Una, palagay ko, ang malaking bagay din dito is tourism. Kasi umuundan talaga ang bansa pag may turismo maraming nabibigyan ng trabaho, basta aalagaan lang natin ng turismo. Aalagaan natin ng mga turista. Huwag natin walang yain. Huwag natin nanakawan. Huwag natin hold upin. Kasi para sa atin yan Para sa akin dapat inaalagaan. It's a gold mine ng tourism. Bakit? Nadadagdagan. Di ba? Ano pa? Investors. Investors sa mga buildings. Investors sa mga hotels. Yan importante. Maraming natutulungan. Ano yung natutulungan? The labor. Yung trabaho na ba? Isipin mo kung may mga hotel dito na magagandang malalaki, ang dami nakukuha magtatrabaho. Yan yung pangalawa. Pinaka-importante sa mga bata. Lahat ng pangarap ng mga bata dapat natutupad. Pero pag wala kang pera, walang pera ang pamilya mo, hindi na matutupad yun. Kaya nagkakaroon tayo ng hold-upper. Kaya kakaroon tayo ng mga nag-iisip na pupunta sa droga. Kasi hindi nabibigay ng tama pagtuturo. Doon pa lang dapat sa bahay natuturo ng tama yan. Edukasyon. Edukasyon na agad. So, kalusugan, magandang buhay para makakuha ng trabaho at yung edukasyon. That's the basic needs of the Filipino now. Marami ang nagsasabi na pag pumasok ka sa politika, ang bilis mo yumaman. Sila yung gumagawa nun. Sana nakakatulog sila ng mahimbing. Kasi ako nakakatulog ako ng mahimbing. Na wala akong kinakatakutan. Hindi ako nag-iisip na baka mumurahin ako, may papatay sa akin dahil may ginawa akong hindi maganda. Paano mo narating ang narating mo? Sa tamang paraan. Sa legal. Sa aking talento. Saan yon? I used to be a drummer. Nagsimula ako as a drummer. Ang pangarap ko na maging drummer. Ang pangarap ko lang dati, maging drummer ng international, Michael Jackson, mga ganon. May pangarap akong ganon. Hindi kasi ako nag-isip ng masama. Maipapangako mo ba na hindi ka magnanakaw? Bakit ako magnanakaw? Sapat-sapat lang meron ako. Sa totoo lang, sa programa ng nagawa ko
Marami din ako na-abono doon. On and off the camera. Yung siyang nabibigay doon sa camera, may sponsor yun. Pero siyempre, yung off the camera, sa'yo na yun eh. Sa bulsa mo na yun eh. Na, di ba? Sasabihin mo na naman, ang-aangat ka ng sarili mong bangko. Eh, yun naman ang totoo eh. Hindi ko naman matiis na hindi tumulong. In fact, ngayon, pa nagkakampanya ako, hirap na hirap akong hindi tumulong. Pag may nagbibigay sa akin reseta, may nakikita akong picture na anak ko nasa hospital, really, pasensya na ho kayo. Hindi ko kayo matutulungan ngayon kasi bawal kami mabigay ng pera. Willie, nariyan ang sambayan ng Pilipino. Kung papasok ka sa isang kasunduan, sa isang covenant, ano ang pangako mo sa mga taong magbibigay ng pagtitiwala sa iyo? Isang kasunduan kasama ang mga kababayan natin. Alam nyo, 27 years na ako sa Daily Show. 27 years na nakikinig na ang tenga ko sa inyo. Alam ko nang hinanaing na mahirap, dyan din ako nanggaling. Yung 27 years na yon, hindi naman hunay nawawala sa isip ko yon. At pag nadidinig ko yung mga nararamdaman yung kahirapan, nagdudugo yung puso mo, bakit ganito? At minsan nasasabi mo, siguro kailangan kong gawin to, kaya siguro ginawa ko ng Diyos na tulay sa mahirap na to. Nakinig ang tenga ko, nakiramdam ang puso ko, kahit na nagdudugo yung puso mo sa didinig mo, kailangan tibayan mo. Yung pusong yan, ipagkakaloob mo sa mga nangailangan. Ngayon, eto na yung panahon. Sabi ko naman sa inyo, kinausap na ako na dati ng presidente, hindi pa ako handa. Hindi ko yun. I will take advantage dahil mataas ang survey ko noon. I'll take advantage. Hindi yun. Dapat sa isip mo, sa puso mo, at sa sarili mo, handa ka na. Handa ka na maglingkod ng mas malaki. So yan ho. So ito na ang pagkakataon at ito na ang panahon. Hindi ako nangangako sa inyo. Ayoko mangako. Basta gagawa ako ng kabutihan para sa inyo. Gagawa ako ng tama para sa inyo. At itong pinaka-importante, hindi ko kayo nanakawan, hindi ko kayo lolokohin. Basta mga kababayan, saan mang sulok ng mundo. Ako si Willie Revillame. Matagal na ho tayo magkakilala, maaaring hindi tayo nakakasama, maaaring yung mga iba ko mga nakasama, kilala nyo ako. Maaaring nakikita nyo ako nagagayad sa TV, bakit? Inaalagaan ko kayo. Ayoko na may nasasaktan. Ayoko na may nasasaktan ng mga matatanda. Tatanda, kaya inaalagaan. Ayoko nagkakamali ang staff ko dahil ang obligasyon namin ay alagaan ang bawat audience sa programa ko. Ganon din sa Senado. Mas malawak na to, Luzon, Visayas, Mindanao at saan sa sulok ng mundo na may Pilipino. Ang puso ko, ang kamay ko at ang isip ko ay maglingkod. I will never be a politician, but I can be a public servant sa bawat Pilipino. Galing sa puso ko, at ang puso ko ay para sa bayan. At dahil dyan, fast talk tayo. Pwede bang slow muna? Sige. Willie, giling-giling, kending-kending. Pareho? Yun ka, ikaw na nga. Ikaw na nga. Pera, bayong. Pareho? Wawawin, will to win. Wawawin. Bigyan ng jacket, bigyan ng locket. Bigyan ng pagmamahal. Bigyan ng cellphone o bigyan ng megaphone. Cellphone. Yakap, halik. Yakap. Papaitan, patamisan. Diabetic yan. Kung hayop ka, ano ka? Bird. Kung ulam ka, ano ka? Sinigang. Kung may time machine ka, saan ka pupunta? Kahit saan. Kung may kapangyarihan ka, ano ito? Gumawa ng kabutihan. Kung may third eye ka, saan mo ilalagay? Sa puwet. Kaharap mo ang Diyos, anong sasabihin mo sa Kanya? Maraming salamat. At binigyan mo ako ng buhay. Maraming salamat, hindi mo ako pinababayaan. Maraming salamat at ginawa mo akong tao sa mundong ito. Nautangan ng kapwa-artista. No comment. Umiyak dahil sa babae. Oo naman. Takot sa anak. Hindi. Yes or no? The size matter. Of course! Di ba? If you have a big heart, you're a good person. Boses ng masa o boses ng bayan? Boses ng masa. Lights on or lights off? On muna, Sex or chocolates? sabay, Best time for sex? 24/7. Huling katanungan, Willie. Sa lahat ng naranasan ni Willie Revillame sa buhay, ano ang pinaka-importanteng leksyon na natutunan mo? Magpakumbaba. Magpasalamat sa Panginoon. Yun lang ang pinaka-importante. Magpakumbaba, para kang kawayan. Hanggang tumataas, yumuyuko ka. Maraming salamat. Maraming salamat, Tito Boy, sa oras na ito. Thank you very much, Tito Boy. Nag-iisa ka lang. Ikaw na, Tito Boy. Willie, ikaw na nga. Thank you, Tito Boy. Maraming salamat.